Ayay, nandito na naman nga kami sa bayan kasi mamimili si mama dito ka na tita. Uy, pag ganyang mamimili siya, syempre ako yung driver niya, wala nang iba. Simula pa ng bata kami, dito na talaga siya namimili ka na tita. Uy, bakit ka mo? Lahat dito halos meron sila. Meron silang grocery, meron pampa-beauty, meron sa pangingisda na kung mga accessories at kung ano-ano pa. Kumbaga nga, kompleto Ricardo na. Kaya nga pag dumadayo dito si mama sa bayan, sigurado pupunta talaga siya kay Tita Uy. Pag nandito kami sa bayan, nilulubos-lubos na namin yung oras namin. Namimili na kami ng mga kailangan namin sa bahay. Lalo na yung mga pang-ulam kasi ang hirap namang mag-isip ng ulam araw-araw. Bago nga kami namamalengke, halimbawa, aalis kami bukas, iniisip pa lang namin ngayon kung ano na yung bibili namin sa bayan at kung anong uulamin namin kinabukasan. Ganyan kami katagal mag-isip ng uulamin. Paano ba naman kapag tinanong siya kung ano yung uulamin namin, tatanungin din niya ako pabalik kung anong uulamin namin. O diba? Bongga. Hindi pa naman din kami mahilig sa karne, kaya sabi ko mag-chop suey na lang kami. Atay na lang ng manok, halo namin. At least hindi karne. Siya na nga yung pinapili ko ng gulay kasi masyadong mabusisi yan pagdating sa gulay. Gustong gusto talaga niya yung mga walang sira. Kasi kung ako pinapamimili, ako ay dampot ng dampot lang. Kaya pagdating sa bahay, pinapagalitan ako dahil nakikita niya may sira pala, hindi ko nakikita. Bumili na nga rin ako ng lemon ko kasi lagi kong nakakalimutan to. So after nga naming namalengke, ako'y gutom na parang humihilab na yung tiyan ko kasi nga pag alis namin dito sa bahay kanina, hindi naman kami nag-aalmusal. Usually, nagkakapilan talaga kami. Kaya naman inaya ko siya dito sa food house, dito sa may pastoral. Dito rin kasi kami kumain noong nakaraang piyesta kasama yung mga bata. Marami kang pagkain na pagpipilian dito kagaya ng tapsilog, instant noodles na mga Korean, siomai, lugaw, mga pasalubong, at saka may nagluluto din ng ulam dito. Bumili na nga rin pala kami ng ulam para pang take out, para pang sigurado kasi may mga alaga din kaming aso at pusa na naghihintay sa amin pag uwi. Mas mura kasi yung takal ng ulam na karne nila dito, 80 pesos lang. Pero yung gulay, hindi ko sure kasi bumili din ako ng pakbet, hindi ko matandaan kung magkano yung presyo, kung 50 pesos ba yun o 45, basta punta lang kayo dyan. So para nga sa pantawid gutom namin, bumili na kami ni mama ng lugaw. Ibinida ko nga sa kanya nung nakaraan yung lugaw na nakain namin dito kasi saktong-sakto yung lapot niya at kompleto ricados. Pag lugaw nga na may itlog, 40 pesos lang yung singil nila, pero pag may gusto mong chicharon, 50 pesos naman. Sa isang order talaga naman busog ka. Isip ko nga baka hindi na ako makapag-lunch nito. Nagtanong nga si ate dyan kung nagbablog daw ako. Sabi ko oo. Di sabi niya i-vlog daw namin yung lugaw niya. Sabi ko nga ate kahit hindi i-vlog yung lugaw mo ay talaga namang pupuntahan yan dito ng mga tao kasi masarap. Nauna na nga lumabas si mama kasi bago kami pumasok kanina dito ay may nakita daw siya nagbebenta ng chicharon. Yun pala, yung nakita niya is yung mga nagpiprito ng wings. Sabi niya hindi muna siya kakain ng chicken. Pero ayan, bumili pa rin ng chicken. May nakita pa siyang puto at puso. Bumili pa rin. O siya, maraming salamat sa panonood nyo. Bye! Dami namin pagkain.